Di ko alam kung paano ko naalis sa utak ng anak ko ang bagay na yon. Nilibang ko siya sa paglalaro hanggang makatulog siya. At na makatulog siya, hindi din naman ako dinalaw ng antok. Kamusta na kaya si Wilson? May anak na kaya siya? Kasal na kaya siya? Kung kasal na siya, sigurado mabuti siyang asawa. Nagkatuluyan kaya sila ni Christine? I imagine his face. I'm sure he looks the same. Or he even got more handsome. Minsan napapaisip ako ano kayang nangyari kung hindi ako umalis? Paano kung nanatili ako sa tabi niya? He loved me and I love him too. Naging duwag ako pero paano kung hindi? Anong buhay namin? Kami pa kaya? Maraming katanungang namuhay sa isipan ko hanggang sa nagawa kong makatulog. I suddenly hoped of seeing Wilson in my dream but I did not. Kinabukasan nagising ako dahil kay Aaron. Dahan-dahan kong binuksan ang mata ko at agad akong nasilaw sa araw na sumisilip sa bintana ng kwarto. Good night, Dean. I greeted him before kissing his lips so he giggled. Natawa ako at dahan-dahang umayos ng upo para mayakap siya ng maayos. I wanna go out. Marahan kong kinurot ang ilong niya habang tumatawa kasi naglalambing na naman siya. Mas mabuting ganito kaysa apurahin niya ang tukol sa daddy niya. Let's eat outside? Tumango siya at mabilis dahil sa sinabi ko agaran ko na siyang binuhat pababa. Sabay kaming naligo at nagkulitan pa sa shower na parati naming ginagawa kaya matagal pa bago kami naging handa. At nang matapos nga kami magbihis, agad na kaming lumabas sa apartment. Patalon-talon si Aaron at kung ano-ano mga tinuturo na tinatawanan ko na lamang. Gandang-ganda na siya sa mga nakikita at nang may makita kaming pulubing na mamalimos, bigla siyang tumigil sa pagtalon-talon. Lumapit sa amin ang pulubig at binigyan ko to ng pera. He looks dirty. Why didn't he find a job? My son said, so I looked at him. Baby, he is old and he is contented being like that. Mommy, he can surely work to earn? Pagputol niya sa pagsasalita ko. Biglang napaawang ang labi ko kasi bigla ko naalala si Wilson na may binigyan din akong namamalimos noon. Di rin niya gusto at ganito na rin si Aaron ngayon. You are so rude. Nasabi ko na lamang pero nagkibit balikat na lamang siya at hindi na nagsalita pa. Nagpara ako ng taxi at piniling kumain sa Jollibee dahil hindi pa yung nakakain ni Aaron kasi wala sa turkey. At nang makarating kami sa branch ng Jollibee, agad na nalukot ang mukha niya. Pinasadaan ng mga kumakain na parang may hindi siya nagustuhan pero wala naman siyang sinabi. I ordered our food and let him try everything. Halos maiyak ako kakatawa dahil umiling siya kaagad tsaka binitawan ng isang fried chicken. No! He exclaimed while shaking his head so I handed him the sundae. You don't like it? I asked and he continuously shook his head while eating the sundae. Hindi ako mapigil sa pagtawa dahil hindi ko naman sinanay si Aaron sa pagkain ng mayayaman o sa marangyang buhay pero may ugali talaga siyang ganito. He is picky and I know where he gets his attitude. Di na kami nagtagal sa Jollibee kasi hindi talaga siya kakain. Lumipat kami sa isang Japanese restaurant na mas gusto niya kasi ilang beses din kaming kumain ng mga Japanese food sa Turkey. Pero di pa kami tuluyang nakakalapit sa entrance, biglang natigilan siya sa nakita. Salamin ang pader ng restaurant kaya't kitang-kitang nasa loob. Tumibok ng mabilis ang puso ko habang nakatitig sa pamilya ng lalaking nag-iisang nakaupo sa isang lamesa malapit sa entrance. Namuo ang luha sa mata ko at agaran akong nanginig. Aaron called me a lot of times but my eyes were stuck on Wilson. Di ko mapigilang di punahin ang itsura niya. He is seriously reading the menu and his eyes were furrowed. Medyo malayo kami pero klarong-klaro siya sa paningin ko. Mommy! Aaron shouted. At sa pagkakataong yon bumalik ako sa sarili ko. Mas sinigpitan ko pa ang pagkakahawak sa kamay niya at saka ako tumalikod. Let's eat somewhere else. Nanginginig na sambit ko at dali-dali nagpara ng taxi. Di ako makahinga ng ayos at ilang sandali pa, pakiramdam ko mahihimatay ako. I did not expect to see him. Di ko akalaing makikita ko siya ngayon. His face. Parang siya pa rin ang Wilson na kilala ko. Parang siya pa rin ang Wilson na nakalakan ko noon. Parang siya pa rin yung nakayakap ko noon. Pero sino bang niloloko ko? I am sure that he changed a lot. Pinasakay ko si Aaron sa taxi pero bago ako sumakay, wala sa sariling lumingon ako sa restaurant and my tears fell down when I found Wilson looking at me. Mabilis siyang tumayo habang nakatingin sa akin, kaya't bahagya akong kumarap. He looks curious and hurt. Nang makita ko siyang humahakbang, dali-dali akong pumasok sa taxi, tsaka sinabihan ng driver na umalis na, kaya mabilis naman nag-drive ang driver papaalis. Pumikit ako na mariendal doon, saka mahigpit akong yumakap si Aaron na nagtataka rin sa naging desisyon kong pag-alis sa restaurant na dapat ay kakainan namin.
Mommy? Dahan-dahang tawag niya sa akin kaya napabuga ako ng hangin bago ko masigpitan ng yakap sa kanya. I'm sorry, I whispered. I'm sorry because I was so weak. Naging duwag akong harapin si Wilson. Hindi ko pa kaya. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Iiyak lang ako kapag nagkaharap kami. At hindi ko alam kung paano magpapaliwanag. Saan ako magsisimula? Paano ko sasabing may anak kami? Galit ba siya? Paano? Hindi ko alam. Takot na takot ako. Nasasaktan ako kahit ako naman talagang may kasalanan. But I miss him so much. God knows how much I wanted to hug and kiss him. Pero di na yun po pwede sa ngayon. Di ko na pwedeng ipulupot ang braso ko sa kanya. Di ko na pwedeng idikit ang mukha ko sa kanya. This is the consequence of my action. Gusto kong humagulhol pero pilit kong pinipigilan ng sarili dahil ayoko makita ko ng anak ko sa gantong sitwasyon. He is staring at me like he's trying to read my mind. Mommy? Tanong niya ulit kaya pilit ko siyang initian. Let's find another Japanese restaurant, baby. I whispered but he just nodded. Hindi na ulit pa siyang nagsalita pero panay ang tingin niya sa akin na parang binabantayan ako na siyang nagpaantig ng puso ko. I will never be alone because my son is with me. Napunta kami sa isang maliit na Japanese restaurant na medyo malayo sa unang pinuntahan namin. At ngayon kampante akong kumain dito dahil medyo tago at tipang mayaman kaya't alam kong di magagawi si Wilson dito o kung sino mang kakilala niya. Hanggang ngayon di ko pa rin alam ang bala ko. Should I let Wilson know about Aaron? Or should I keep this secret forever? Sa sunod na araw ng kasal ni Eliza and after her wedding, we will go back to Turkey. Kahit di naaabot na isang linggong bakasyon namin dito. I think I can't stay here any longer. Bawat sulok pakiramdam ko may nakakakilala sa amin. Bahala na. Mommy, I want to go to the mall. We will buy groceries, right? My son asked in the middle of eating. We will go home after this. No, Mommy, I want chocolates. And I want to eat pancakes for breakfast tomorrow. He said so I sighed before nodding. Napangiti siya dahil sa pagsuko ko kaya kalaunan napangiti na rin ako. Di ko na alam sa ngayon kung tama bang pumunta kami dito sa Pilipinas. Mas lalo pang nadadagdagan ng takot sa katawan ko. I am so paranoid. Pero huli na ang lahat. Later, I am sure that Eliza will contact me for the details of her wedding. I need to get my gown and everything. Hindi na ako pa pwedeng umatras kasi nakakahiya. Nagamit ko ng ticket na binili niya para sa akin. Wow! Aaron happily shouted when he saw the huge mall. Wala sa sariling natawa ko dahil siya mismo ang humila sa akin, papunta sa loob. Nagpahila naman ako habang natatawa. I want to capture this moment, but instead of getting my phone, I just watched his happy face. Hinila niya ako na parang kabisado niyang lugar. Marami siyang pinagtuturo sa mga bagay kaya aliw-aliw ko siyang hiniyaan. He's like here. Mommy! Masayang sabi niya na makita naman ang grocery section ng mall. I immediately get a pushcart while he's walking like he owned this mall. Napailing ako at sinundan ko siya. He chose our grocery even when he's not really familiar with the brands. Palagi siyang sumasama sa Turkey kapag bumibili kaya't sanay siya. Pero ngayong ibang brands ang nandito medyo nag-aalangan siya. Plus the fact that he cannot understand Tagalog and some taglines. Not that. Pigil ko nang kumuha siya ng mga pansit canton. Why? It looks nice, he said but I just shook my head. I won't let him eat those. That instant, Mom, you let me eat that chicken in a fast food earlier. Sabi niya na siyang kinangiwi ko. I said no, Aaron Wilson. Sabi ko kaya't gumusto na lang siya at saka nagpatuloy. Kumuha kami ng pagkaing sakto lang na mauubos namin, but he got a lot of chocolates. He loves them so I let him. Marunong siyang magkontrol ng chocolate na kinakain araw-araw kaya hindi ko siya pinipigilan. He can't act like he's older than his age most of the time. He grew up so fast and I don't want that. Gusto ko sana hindi siya lumaki kaagad. I can't get enough of his cuteness. Nagtagal kami sa mga chocolates kasi gusto niyang tikman lahat, even the local ones. It's written in English, I can understand him, he said while pointing the ingredients of one locally made chocolate that he got. You won't like that. Sabi ko pero umiling siya at naglagay ng marami sa cart namin. Hard-headed. And this is one of the attitude that he got from his father. I'm hard-headed too but I can clearly remember how hard-headed Wilson was towards his mother. And Aaron copied that very well. Ate Ivana? Agad ako napalingon sa likuran nang marinig kong may tumawag sa akin. Nangunot ang noo ko nung una pero nang makita ang pamilyar na mukha ng isang babae, nanlamig at namutla akong bigla. Ali, Wilson's sister is staring at me right now with her wide eyes.
At ang mas nabigay sa akin ng takot ay ang dahan-dahan niyang pagbaba ng tingin kay Aaron. Ali? Kabadong tawag ko dito pero di niya inalas ang tingin kay Aaron. Nakatingin din ito sa kanya. Wilson, son, she murmured. Mabilis akong lumapit sa kanya at saka mahigpit na hinawakan ang nanlalamig niyang mga kamay. Mommy? Aaron called me but I stared at Ali's eyes using my begging eyes. Ate Ivana, he's my brother's son, isn't he? She asked and my tears fell. Ali, please, please. I begged but she shook her head. Ate, Wilson needs to know, she said before looking at my son again. Ali, not this time. Wag muna. Let me take care of it, please. Wag muna sa ngayon. Sabi niya kaya't napanunok siya. Dahan-dahang lumayo sa akin para lapitan ng anak kong bakas ang pagtataka sa mukha. Oh my God, you look like Wilson, Ali murmured while caressing my son's face. Lumuhod pa siya sa harap nito para magkapantay sila. Bigla naman akong tumingala para pigilan ang mga luha na alam kong tutulo na. My name is Aaron Wilson, my son said and Ollie hugged him after that. Napasingap si Aaron kaya tarantang napatingin sa kanya at saka ngilitian ko siya. Oh my God, I can't believe this. He is a spitting image of Wilson, Ali murmured before carrying Aaron. My son managed to give Ali a smile. Napangiti ng husto si Ali Daldon at saka ako tiningnan. Ate please, Wilson needs to know about this. Hindi ako mangingialam dahil labas ako dito but I know my brother's rights, she said so I nodded a lot of times. Thank you, Ali, I said while staring at her face. She may be 23 years old now. She grew up so well. Mas lalo ko nakita ang pagkakahawig nila ni Wilson and she is so elegant. At ngayong buhat nga si Aaron, kitang-kitang pagkakahawig nila. They have the same eyes and their nose are too similar. Do you know my father? Aaron asked. Ali nodded. Naparunok ako dahil agad na sumili ang tuwa sa mukha ni Aaron. Really? Can we go to him right now? Natahimik si Ali doon at muling napatingin sa akin. Aaron, let's go. Sabi ko pero umiling si Aaron nang di tinatanggal ang mga mata niya kay Ali. No, Mommy. You are my father's sister, aren't you? Aaron suddenly said and my heart literally went wild. Smart, just like Wilson, Ali said before kissing my son's cheek. Aaron! Muling tawag ko sa anak at mabilis niya ako nilingon. Kinuha ko siya mula kay Ali dahil gusto ko nang umalis. I did not mean to be rude towards her but I'm not comfortable being with her right now. Pakiramdam ko malalaman at malalaman ni Wilson. Ate Ivana, you left my brother and you do need to talk. Lalo na ngayong may anak kayo. I won't say anything, I promise, Ali said so I smiled at her. Thank you, Ali. And I'm really sorry because we need to go, I said before pushing our cart while I am carrying Aaron. Yumakap naman si Aaron sa leg ko at tumingin siya sa direksyon kung nasaan si Ali. He waved his small hand so I really walked faster just to get her out of here. She is beautiful, Mommy. We have the same eyes, Aaron murmured and I answered him with just a sigh. Di na muling nagtanong si Aaron at imbes na mamasyal pa sa mall na yon, dali-dali ako nagpa siyang bumalik sa apartment. Labis ang kaba ko ngayon dahil sa nalaman na ni Ali. Ano pa kaya kapag may ibang nakakakilala na kay Wilson? They will surely know that Aaron is his son. Magkamukha sila at hindi ko yun maitatanggi. Mommy, don't you want to meet Dad? Aaron asked inside the taxi. Nanayong lalamunan ko doon. No, baby, I answered but he just stared at me sadly. I badly want to fly back to Turkey right now. Takot na ako. Nang malaman ni Wilson ang tungkol kay Aaron, siguradong magagalit siya. Kaya ko bang harapin ang galit niya? Ano na ang buhay niya ngayon? Dapat ba itanong ko kay Ali kung kasal na siya? I don't know. Gulong-gulo na ako. Di na muling nagsalita pang anak ko pero pansin na pansin ko ang pananamlay niya na makarating kami sa apartment. Hindi niya tinikman ang mga pinamili niya mga chocolates. Diretso lang siyang pumasok sa loob ng kwarto kaya sinundan ko naman siya kaagad. Aaron, you will understand me when you grow older. Sabi ko na maabutan ko siyang nakaupo sa kama. Mom, try to make me understand, he said. Sa pagkakataong ito parang di siya 4 na taon. Those sad eyes and disappointed face. My son is breaking me. Mabilis kong pinahid ang luha kong biglang tumulo at agaran ako napatingala. Di ko napigilan ang sunod-sunod na pagtulo ng mga luha ko. Akma akong tatalikod para lumabas pero bigla ako naramdaman ang pagyakap ni Aaron sa binti ko. Lalo ako napaiyak dahil sa ginawa niya. Daan-daan ako lumuhod para magpantay ang mga mukha namin. He used his small hands to wipe my tears but instead of being happy dahil sa mga naririnig na salitang nanggaling sa bibig ng anak ko,
How can he be so understanding? How can he think like an adult? How can he understand that I'm hurting? How lucky I am to have him as my son? I am so sorry, baby. I am very sorry. I cried while hugging him so tight, and I cried on his shoulder. Iniyaan niya akong umiyak ng umiyak hanggang sa may kalma ko ang sarili ko. Iniisip ko pa lang ang mga mangyayari kung sakaling malaman ni Wilson ang tungkol kay Aaron. What if he is with Christine? Dad and Tita Christina will hate me again. Guguluhin na naman nilang buhay ko at pati na rin ang buhay ng anak ko. Hindi ko gustong maranasan yun ni Aaron. Ayoko na masaktan siya. Ayoko. Hindi ko alam ang magagawa ko kapag ang anak ko nang nadihado. Kaya hanggat kaya ko pa, ay gusto kong ilayo ang anak ko sa magulong mundo kung saan man ako nanggaling. We were fine. Maayos na nga kaming dalawa. Pero paano ko pupunan ang kulang sa buhay niya? Balibalik na rin ko man ang mundo, alam ko, kailangan niya ng isang ama. Lalo na ngayong naghahanap na siya. Pero ano ba ang gagawin ko? Paano ko magsisimula? Saan ako magsisimula? My son cried with me. I hugged him until he fell asleep on my arms. Daan-daan ko siyang pinahiga na maayos sa kama, tsaka tinanggalan ng sapatos para makatulog siya na maayos. After that, I went outside to fix the groceries that we bought. And when I checked it, I found out that we forgot to buy some cupcake molders. At dahil nga bala ko nang gumawa ng cupcake ngayon, dali-dali akong bumaba, I saw a small store just in front of this apartment. And I hope that I have cupcake molders, even the cheap ones. Na makarating ako sa naturang store, mas mabilis ang nahanap ang pakay ko. Binayaran ko rin naman iyon kaagad. Dahil baka biglang magising si Aaron nang wala ako. Palabas na sana ako ng store nang biglang may nakabangga. Napading ako sa sakit ng braso ko at agad na tinignan ang babaeng nakabangga ko na nakayuko. Miss, I did not mean it, I said. At noon dahan-dahan siyang tumingin. Sa akin, wala sa sariling napatras ako sa gulat. Pareho pang nanlaki ang mga mata namin. Christine, I stuttered. Biglang gumuhit ang inis na galit sa mukha niya pero hindi ko rin pinansin. Mabilisan ko siyang hinago ng tingin mula ulo hanggang pa at napatunayan kong maayos siya ngayon. She looks elegant and classy. Malayo sa Christinong uli ko siyang makita. At bumalik ka pa? Saan kang planeta nang galing? Sana nanahimik ka na lang. Mariing pang sambit niya habang lambatsan pero humarang siya sa daanan ko. Masakit ang tingin niya sa akin. I am not here to ruin anything, I said, and she laughed like a psycho. Nanlaki ang mga mata ko. Of course, you won't ruin anything. Wilson and I will be married soon. Give me your address so I could send you an invitation letter. Sabi niya kaya't mabilis ako napanunok bago dali-daling umalis na sa harapan niya. Di ako nagpapigil at ininda ko ang sakit ng dibdib ko habang naglalakad kami pabalik sa apartment. Nang makarating sa tapat ng pinto, napahawak ako sa puso ko na sobrang lakas ng tibok dahilan para makaramdam ako ng sakit. They are not yet married? Ikakasal pa lang sila. Good for them. Napangiti ako ng mapait. So Wilson fell in love with her. Ang swerte ni Christine kung ganon. At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. Sari mo rin niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po. Ingat po tayong lahat.